you overcome jealousy and envy? Yung mga insecurities. Na-overcome ba yun? Kasi alam nyo, grabing makasira yung mga bagay na yun sa isang tao eh. Pag punong-puno ka ng inggit, ng selos sa kapwa mo, parang wala kang peace of mind, no? When you feel that, try to reflect on yourself. Say a little prayer na i-guide kayo, na i-wash away lahat ng mga negative thoughts and feelings. Ask for forgiveness. And I believe, malaking bagay din yung mga taong nakapaligid sa'yo, no? If you are surrounded with kind-hearted people, good people with positive thoughts, positive outlook in life, may influence ka nila eh. And then mag-guide ka nila. Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Yes! A day in my life to. Kapag a day in my life, expected nyo na sobrang busy ko to netizens. Ang dami kong ginagawa. And syempre, part ng a day in my life ang pagluluto ng masarap na meal para kay Alex, Ina, and Ijun. Anyway, bakasyon kami ng mga kids, summer break dito sa South Korea. Pero sa Philippines, pasokan na, no? And tag-ulan. Baliktad naman dito sa amin. Time check, 9 o'clock. Late ako nagising. Ang mga kids tulog pa. Since it's summer break, I also wanna take the opportunity na mag-chillax lang. Hindi nagmamadali sa mga gawaing bahay o sa lahat ng mga trabaho na kailangan gawin. So, i-enjoy lang natin ang break ni PMSK. Okay ba yun? Sabi nyo, okay. Magsasaing muna ako. Dahil wala pa kaming sinaing. Mapapansin nyo, parang may gray na shadow, no? Sa kimchi refrigerator. Flower yan! Pinaka-design ng kimchi refrigerator. And alam nyo ba, sobrang tagal na nito. 13 years na din to. Halos kaidaran to ni Inay. Nasira na ba to? Yes. Once pa lang naming pinagawa. And until now, okay siya. Nandito yung bigas. Yan na. 1, 2, 3, 4. Bagong gupit ang Tuki. Good morning! Yung last na pinaghugasan ng bigas, isa-set aside ko kasi tayo ay magluluto today ng sinigang na hipon paired with pritong galunggong. Yun yung aming magiging lunch ng mga kids. So gagamitin ko yung pinaghugasan ng bigas pang sabaw. Sabi kasi mas masarap daw gamitin pang sabaw yung pinaghugasan ng bigas. True lalo ba yun, Tunerizins? Siguro naman. I trust you. So, eto na siya. Parang ang linaw naman. Carry na. Kailangan ko i-ref. Habang nagsasaing ako, handaan ko ng breakfast si Ijun. Kakain lang siya ng waffles. Ito yan. May nabili na ako sa Mart. Mamaya nakakain ng breakfast. Si Ina kasi, hindi na kumakain ng almusal. Mag-brunch na lang kami mag-iina. Kailangan kong baguhin yung pwesto ng kama. Kasi nga, hindi daw maganda na nakatapat sa pinto yung paa. Kasi ganyan yung pwesto niya, oh.
Para sana may space dito. Wala kasing aircon yung rooms ng mga kids. Summer na, kaya parang ayoko na naka-fan lang sila. Kakaikot ko lang, iikot ko na naman yung kama. Pinapagod ko yung sarili ko. Oh, but wala namang masama kung susunod ako sa sinasabi ng Tunerizens, no? Sige, iikot natin ulit yung kama, Tunerizens. Good luck naman. Ay, sige, paguri natin ang sarili natin, Tunerizens. Ay! Ano ba? Hay nako, Tunerizens, ko ano-ano pinagagawa natin sa vlog. Sa mga may hyperthyroidism, wait, ang dilim. Bawal talaga magbuhat. Pero okay lang, di ko naman binubuhat, tinutulak ko lang. Okay na ba, Tunerizens? Sabi niyo okay na, oh. Sumusunod ako sa inyo, ah. Very good ang PMSK nyo. Okay. Magtutupi na tayo, Tunerizens. Walang kamatayang pagtutupi. Pero, mas maganda tong trabaho na nagtutupi ka, ha? Kasi, pwede ka manood ng TV. Lalo na kapag may magandang K-drama. On mo lang yung TV, play mo yung favorite K-drama mo. Right? Hindi mo namalayan. Tapos na lahat ng tinutupi mo. Kayo naman, Tunerizens, how do you help me? May virtual friends ako na nakakachikahan ko. So, thank you again, Tunerizens. Ang tagal na ng pinagsamahan natin, Tunerizens, no? Sana mas maging matatag ang samahan natin. Promise nyo, ha? Diyan lang kayo. Ay, may tanong ako. Sa mga magagaling talagang maglaba, paano nyo na-maintain yung color black na color ng shirt? Kasi like this one, parang hindi na siya talaga super black. Last year ko lang to binili. Kasi hindi lang yung color white ang mini-maintain eh, pati yung black din. Para kitang-kita mo yung color. Kagaya nito, oh. Parang na din siyang may, puti-puti. Or ganun talaga. Hindi naman sa hindi ako magaling maglaba. Kasi pag naglalaba ako, magkakasama yung pare-parehong kulay. Black, black, decolor, decolor, white, white, ganun. Yung t-shirt ni Ijun, pwede ko na gamitin. Magkakasize na kaming mag-iina. Si Ijun, ang tangkad na. Soon, mas magiging matangkad na sa amin ni Alex. Si Ina talaga, hindi pinagkalooban ng height ni Lord. Sa jeans ni Aboji yun eh. Kasi hindi katangkaran yung sa side ni Aboji. Sa side ni Omoni, ang tatangkad talaga. Si Omoni matangkad eh. Pag nag-heels siya, parang mas matangkad si Omoni kay Aboji eh. Kami ni Alex, konti lang yung namin, height difference. Does height matter? Hindi naman. Sabay, hindi naman. Hindi naman kasi hindi ganun katangkad si Alex eh. Tsaka meron akong naging ex na mas matangkad ako. Bakit kami nag-break? Ay nako, grabe. Grabeng seloso. Grabe, as in. Hindi pala dapat ganun. Ba't kami nag-break? Because we're not meant to be. baka mapanood to nung ex ko, magalit sa akin. Charla. Kayo, are you friends with your ex? And another question. Okay lang ba na maging friends with your ex? Kung ako ang sasagot sa tanong ko, I think hindi friends eh. Civil siguro pag nagkita kayo, diba? You don't have to avoid each other. Pwede kayo magbatian, pero hanggang dun lang. Kasi, meron naman kayong pinagsamahan. Pero kung more than that, parang hindi na tama yun. Hindi nyo naman kailangan magkamustahan and maging friends sa social media, yung mga ganun. Sa akin lang iba-iba naman tayo ng point of view. May random question pala ako. Gusto ko din kasing marinig yung opinion nyo, Tunerizens. How do you overcome jealousy and envy?
yung mga insecurities. Na-overcome ba yun? Kasi alam nyo, grabing makasira yung mga bagay na yun sa isang tao eh. Pag punong-puno ka ng inggit, ng selos sa kapwa mo, parang wala kang peace of mind, no? Tapos ang tendency, you're gonna blame other people dun sa mga actions na ginagawa mo. When you feel that towards other people, try to reflect on yourself. Say a little prayer na i-guide kayo, na i-wash away lahat ng mga negative thoughts and feelings. Ask for forgiveness. And I believe, malaking bagay din yung mga taong nakapaligid sa'yo, no? If you are surrounded with kind-hearted people, good people with positive thoughts, positive outlook in life, may influence ka nila eh. And then mag-guide ka nila. So every night, pinagdarasal ko na magkaroon ng ganong circle of friends ang mga anak ko na magbibigay sa kanila ng good influence. Maging blessing sila sa isa't isa. And sa akin din, palagi ko ang sinasabi sa vlogs ko na I'm okay with my small circle of friends eh. At least, yung small na yon, sigurado ako na totoo and tanggap ako. Walang halong inggit and kaplastikan. Walang magsusulsol sa kasamaan. Alam niyo yun? Okay. You see? Kapag talaga magkasama tayo to netizens, nagiging productive tayo together. Tapos na ako magtupi. Tapos ang dami na nating napag-usapan. Nakapag-share kayo ng thoughts nyo. And ako din, nakapag-chikahan with you. So, thank you to netizens. Love you. Love you, I love you, I love you. Alright. Okay, ligpit ko na lahat ng aking tinupi. Yan. Nakapaglinis na ako ng CR, ng bahay, okay na lahat. Kailangan ko maglinis ng electric fan kasi maalikabok na. After ko maglinis ng fans, magluluto na ako ng lunch namin ng mga kids. Si Ina tulog pa rin. Sa school lang bakasyon ang mga kids. Meron silang pasok sa academy later. Ano ba to? Okay. Ay, mali ako. Dapat pala hindi mo na ako nag-vacuum kasi maalikabok to. Or, hindi, carry lang. Yung mga accessories, di naman natin kailangan hugasan. Maalikabok dito sa Korea. Akala niyo ba? Meron yung tinatawag na fine dust. Saan galing yun? Sa China. Tatlo yung electric fans namin dito. So, kailangan ko din tong ito. Linisin. Yung isang fan, ginagamit pa ni Ina. Mamaya ko na lang linisin pagbangon niya. Maaga pa naman. Tsaka mabilis lang lutuin yung sinigang and yung pritong galunggong. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng galunggong. Ngayon na lang talaga ulit. Kailangan regular din natin nililinis ang fans para fresh ang hangin na lumalabas. Lalo na kapag may mga bagets. Kasi maalikabok ko. Ay! Nabasa kayo to netizens. Wait. I'm sorry. Sorry. Sinasamahan niyo na nga lang akong maglinis ng fans. Nabasa ko pa kayo. Sorry. Paano kayo mag-sorry? Ako ganun din. Sorry. In Korea naman. Miyane. Miyana po. Miyan. Ganun. Mamaya ko na ibabalik. Magluluto na tayo ng lunch namin ng mga kids kasi may pasok ang mga kids sa academy, as I've said earlier. Sa school lang sila bakasyon. Pero, meron bang summer break sa academy? Yes.
Just like me, meron akong 1 week na bakasyon. Tapos, sa iba namang academies, 3 days. Lahat ng Koreans entitled sa summer break. And alam nyo, ang kagandahan dito sa Korea, kapag summer break, nagbibigay ng summer bonus. Alam niyo yun, yung pang treat sa family or pangkain sa labas. Kayo, anong lunch niyo to netizens? Alam niyo, nakakatuwa kasi medyo kompleto ang aking pangsigang today. Meron akong napitas na sitaw. Bigay sa akin ng aking kaibigan. Share ko lang. First time kong mamitas ng sitaw dito sa Korea. Alam niyo, nakakatuwa yung mga kababayan natin kasi nagtatanim talaga sila every spring tapos na-harvest na in summer. Parang first time kong magluluto ng sinigang na hipon. Usually kasi sinigang na baboy yung hinahanda ko eh. Or yung sinigang na bangus. Favorite kasi ng family ko yung buttered garlic shrimp, lalo na si Alex. So, kapag may hipon sa bahay, yun yung usual na luto. After ng hipon, kailangan kong linisin tong galunggong. Nandito na naman tayo sa paglilinis ng isda na kinatatakutan ko talaga. Masasanay na din ako maglinis ng isda. Okay. Tinatanggalan ba to ng lamang loob? Ano ba tinatanggal dito? Ito, ganito. Ano ba tinatanggal dito sa galunggong? Hinahati ba tong tiyan nito? Hatiin ko na lang, no? Okay naman. Nakasurvive ng isa. Yan, okay. Malinis na siya. Thank you, Lord. Lahat na lang pinagpasalamat kay Lord. Of course. Ngayon na lang talaga ako naglilinis ng isda sa buong buhay ko. Ngayon na lang. Kasi yung mga isda dito sa Korea, pag bibili ka, malinis nang ibibigay sa'yo. Pero yung isda talaga natin, tayong maglilinis. Kinakaya naman natin to, netizens. Kaya natin lahat. Inaasinan ba to? Siguro, no? Kailangan ba tong i-coat ng flour? Parang di na, no? Sa mga nakapansin, nung nagprito ako ng tilapia, ang onti ng mantika ko, no? Kasi dito sa Korea, hindi talaga kami nag-deep fry. Lalong-lalo na si Omuni. So, dati, OA talaga akong magmantika pag nagpiprito ako. Tapos sinabihan ako ni Omuni na hindi daw healthy yun. Kaya nakasanayan ko na yung kukunti lang yung mantika kapag nagpiprito. Yan. So, malinis na. Kita nyo ba? Hello to netizens! Alam nyo ba, yung mga maliliit na bagay, they give us joy. Kagaya na lang na itong paglilinis ng isda. Yung kompleto yung ingredients ko pang sigang. Masaya ang puso ko nun. Kasi diba sabi nga, we should learn how to appreciate small things. Para kapag binigyan tayo ng big things, bonggang-bongga talaga yung magiging kasiyahan natin. Salt and pepper. Hi to netizens. You would be happy for PMSK kasi first time na kompleto ang aking ingredients pang sigang. Almost. Kasi wala akong gabi eh. Pero ayan o, tingnan nyo ha. Since walang kangkong, bok choy yung gagamitin ko from the farm, kamatis from the farm, eggplant from the farm, onion from the farm, okra and sitaw from my friend's mini farm, and syempre, hipon from E-Mart, galunggong from Smile Mart. Yun yung parang Philippine store. Pero ang may-ari ay Korean. So, let's start cooking now. Mag-slice na tayo ng ingredients. Unahin natin ang onions.
Pakulong style ng sinigang yung gagawin ko, hindi yung gisa. And then, yung tomatoes. Wala yung malalaking tomatoes eh. Kung ano yung available, carry na. Pwede na nating ilagay sa tubig ang sibuyas and kamatis. Masarap ang sinigang maraming kamatis. Slicing na natin ang talong. Ay, ang ganda ng talong. Fresh na fresh. Itong okra, pinrosen ko na to eh. Buo bang nilalagay ang okra? Slicing ko na lang, no? When I was young, I used to hate okra. Kasi may laway-laway, no? Pero ngayon, na-enjoy ko na ang okra. Konting okra lang. Nakakatuwa, fresh na fresh ang sitaw. Ako talaga ang namitas nito. Maglalagay din ako ng sili. Magpa-fry na din ako ng galunggong. Maglalagay ako ng maraming mantika ngayon. Siguro may exemption kapag isda ng Pilipinas ang pina-fry, no? Pag Korean isda, yung style ng Korean ang gagawin ko. Pinapagalitan kasi ako ni Omoni kapag mamantika talaga yung luto ko tsaka maalat. Lalong-lalo na si Apogee. Alam nyo na, as a daughter-in-law, kahit Filipina ako, kailangan ko pa ring sumunod sa Korean style and sundin yung tips na binibigay ng aking mga biyanan pagdating sa pagluluto kasi family ko yung kakain ng niluluto ko. Meron na naman akong nakalimutang gawin. Dapat pala hinihiwa yung tiyan ng isda, no? Tama ba? Pag galunggong ba ganun din? Hiwain ko nga. Nasa kawali na eh. Ayaw eh. Hindi nyo naman ako sinabihan to, netizens eh. Ay, nako. Pwede na yung ilagay yung sitaw. Timplahan ko ng konting patis. Yung sinigang mix. Tapos yung talong. Last na tong hipon kasi hindi pwedeng ma-overcook ang hipon. Tama ba? Tama yan. Wala namang mali sa pagluluto. Magkakatalo na lang sa lasa, no? Pwede ko nang ilagay yung hipon. Huwag ko na kaya, lagay ko na lahat. Pwede na nating ilagay yung okra. Tapos yung bok choy. Ang OA sa gulay. Iba talaga kapag maraming tanim sa farm, no? And then, syempre, ang chili pepper. What? Kailangan ko lang tikman ng aking sinigang. Luto na to eh. Sakto ang asim. Pero kulang yung alat. Dagdagan ko na ang konting patis. Galing ko na talaga magluto. Yan o, mukhang okay naman. Ganito ba talaga kulay ng galunggong? Siguro ganyan yung color kasi hindi fresh, no? Frozen yan eh. Okay, done. Tikman ulit natin ang sinigang. Okay na. Sakto-sakto ang lasa. Wow! Very good. Oh, diba? Luto na ang aming lunch. Pritong galunggong and sinigang na hipon sa sampalok. Kala mo naman may sampalok talaga. Pero okay na. Very good naman ako sa pagpa-fry this time ng galunggong. Nakalimutan ko lang hiwain yung tiyan. Next time. Remind me to netizens. Okay ba yan? Sabi niyo okay. First time kakain ng mga kids ng galunggong. Okay. Netizens! Nawala sa isip ko yung pinagugasan ng bigas! Ang sabaw sa sinigang!
Ay! Ay, ang dami natin nakalimutan! Ay, sayang! Pandilig na lang sa halaman! Ah! Yan ang aming lunch. Gumawa akong sausawan, patis at lemon na may siling labuyo. Yan. I'm starving. Let's eat to netizens. Kain tayo. Konti lang daw kakainin. Oo, mama. Magda-diet daw siya. Ay. Hindi naman siya mataba. Ay. Ewan ko ba? Mga kabataan ngayon. Okay naman yung ano niya, katawan niya. Kaya alam niyo, let's be careful when we say something. Kasi hindi natin alam. Malaki yung impact sa kanila. Like yung, oh, tumataba ka. Tumapayat ka. Mukha kang haggard ah. Yung mga ganun. Let's be careful when we deliver our words. Pwede kasing baliwala lang sa atin. Nasabi lang natin. Pero dun sa sinabihan natin, iba yung pagtanggap nila. Lalo na kung may pinagdadaanan sila. Kain na. Hindi ka na naman dyan eh. Yan ka na naman eh. Dito sa'yo mo ko. Ako na magbabalat ng hipon sa kanila. At least kinakain nila. Very good. Kinakain na nila lahat. Very good. Pag may pasok sila sa school, hindi ko naman sila nakakasabay kumain ng lunch. May work din naman ako. Kayaan yun na ako na ano, alagaan at pagsilbihan ng mga bata the way I want to take care of them. Ha? Hindi naman spoiled ang mga bata. Okay. Okay. Kumakain na ng sinigang. Masarap, other? Ha? What? Masarap, hindi masarap? Magkamukha ba ang magkapatid? May dalaga at binata na tayo, netizens. Oh, thank you. 엄마, 내가 설거지 했어. Oh, thank you. Oma. Thank you. Si Ina ang nag-offer na maghuhugas ng pinggan. That's so sweet. Sabi sa inyo eh, relax lang kayo to netizens. The kids are doing just fine. Uy, ang sarap ng bangus! Hindi pala bangus! Galunggong! Uy, ang sarap! Grabe. Buti na lang gumawa ako ng sausawan. Kain tayo. Pinauna ko yung dalawa. Kasi gusto ko ma-enjoy yung galunggong. Oh, ayun si Ina, oh. Tinutupi yung ano niya. Kumot niya. Ayaw ipakita. Maayos na din table niya. Naglapad din siya ng sapatos niya. Perfect yung pagkakaluto ng hipon. Ay, ang sarap. Thank you, Lord. Busog talaga. Anong gagawin sa natirang ulam? Uulamin ulit namin to. Magluluto lang ako ng isang Korean food pang partner sa sinigang and galunggong. Dessert. Ina's gonna wash the dishes. Come here. This is Pinay mom's daughter in South Korea. Ito na nga eh. I already rinsed them for you. 안 그래? Yes. 그러면 비누칠을 하면 Yes.
This one is galunggong, Philippine fish, with sausawan, patis, and lemon. That's it. This is our video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Good night, Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!